Muli po, maulan na hapon sa inyo mga kaibigan. Nandito ako ngayon sa Tagaytay, Tagaytay Country Homes 3. Malapit po to sa Olivares, Tagaytay. Kung naghahanap po kayo ng bungalow, ito may bablog po ako sa inyong bungalow house na ang sukat is 180 square meter. Tapos yung floor area niya is 110 square meter. So yan po no, bagong renovate po siya ngayong taon 2025. So, kung mapapansin nyo is meron rin tong kasangkapan kaso nakalagay lang sa carport. Tapos may bakod na ho siya. So, talagang lilipatan na lang. Clean title po ito guys. Malinis na malinis. Updated ang amilyar. Yan. Sa Tagaytay ngayon, may hirapan na kayo makahanap ng malinis na papel. At minsan pa nga, nagkakaroon ng patong-patong na double title pag sa Tagaytay. Pero ito, I assure you 100% na ito po ay clean title. Updated ang amilyar. So, ipa-vlog ko po ito. Ipa-present ko sa inyo. At kung interested po kayo, ipa-flash yung aking number, tawagan nyo po ako. So, ayan. As you can see, may bakod na po siya. No? Yan. May bakod na rin yung pinaka-carport niya. So, nandito tayo ngayon sa pinaka-entrance. No? So, meron pa siyang space para sa gardening. Tapos ito yung sa carport. Yan. Maganda, no? Bagong renovate talaga siya. Tsaka pulido yung pagkakagawa. Yan. Kasya dyan ng dalawang sasakyan, dito sa carport na to. Yan. Tapos, dito, may entrance po yan. Papunta po doon sa pinaka-kusina. Itong carport. Yan. Kung naghahanap kayo ng property sa Tagaytay, ito. Available po to guys. Binebenta po ito sa halagang 12 million. Negotiable pa daw, sabi ng owner. So, sa left side, no, meron na siyang dirty kitchen. Yan, may grills na siya. So, mamaya, papasok po tayo doon. No? So, check natin yung pinaka-main entrance. Yan. Meron pang ceiling fan sa taas, no? Ayos. Pinaka-ilaw. So, kung mapapansin nyo sa flooring, no, naka-ceramic tiles na siya. Ang ganda ng pagkakadesign sa ceiling, no guys? Tapos dito sa right side, meron siyang kwarto. Ito yung pinaka-first na bedroom. Yan, so bunggulong ito. Tapos meron din siyang sariling toilet and bath. Yan. Tapos dito yung pinaka kitchen area or sink area. Yan.
Sa taas meron na siyang built-in cabinet. Tapos meron siyang pintuan dito sa left side going sa carport. Yan. Tapos dito meron siyang toilet. Yan. So, sarado lang to eh. So, tatawagin natin si kuya para mabuksan to at ma-check natin yan later. Hindi ko kasi mabuksan to nung tinatry kong Yan. Tapos meron siyang paakyat sa taas. Dito sa left side meron siyang toilet and bath. Yan. Sa pinaka hallway. Tapos may katabi siya rito na bedroom. Yan. So, ito yung pangatlong bedroom. Yan. Tapos ito yung pang-apat. So, all in all, meron siyang 4 bedroom. Yan, 4 bedroom and 3 toilet and bath. Including na yung dun sa may kitchen. May toilet and bath din dun eh. Yan. So, kung interested po kayo dito guys, ipa-flash ko yung aking number, tawagin nyo ako para sa tour. Makita nyo na personal to. At walang problema sa papel nito guys, clean title, ready for transfer. Yan. So, ito na, papasok na tayo sa binuksan to ni Kuya eh. Kasi meron ditong pinaka roof deck. Yan, dito sa bungalow. Itong bungalow na to, meron siyang roof deck. Yung flooring no, naka-tiles. So once again, no, kung interested kayo rito sa property ito, ipa-flash ko yung aking number, tawagin nyo ako para sa tour. Makita nyo ng personal to. At syempre, scheduling na rin para makausap nyo yung may-ari. Naka-tiles yung flooring nito, no? Yung pinaka-roof niya. Tanong na tanong mo yung mga kapitbahay.
Ayos, no? Maganda rito sa sa Country Homes Tagaytay. Kasi malalaki yung bahay dito. Tsaka tight yung security. Hindi ka basta-basta makakapasok dito na walang pahintulot yung may-ari. Yan yung kagandahan sa Tagaytay Country Homes. Yan. So yun, maraming salamat po sa mga walang sawang tumatangkilik at sumusubaybay ng aking YouTube channel. So sa mga hindi pa bilong, don't forget to like and subscribe para ma-update po kayo sa mga upcoming ko pang videos. Yan. So kung nasaan man kayo naroon, take good care always. God bless to everyone. Tanging dalangin lang po ang inyong safety and protection sa araw-araw. And also peace of mind sa ating pong buhay. Lagi lang po tayong magkaroon ng kapayapaan at lagi lang po tayong humingi ng tulong sa ating Panginoong Hesus na tayo po ay suportahan sa ating pang-araw-araw na buhay. Huwag lang po tayo mag-hesitate na lumapit sa Kanya dahil siya lang po ang talagang unang-unang makakatulong sa atin. At siya po ang unang-unang susuporta sa atin sa ating pambuhay. At lagi po tayong i-guide sa tamang daan papunta dyan sa Kanyang kaharian. So yun po, pagpalain po kayo ng Panginoon and God bless to everyone.